Hello sa inyong lahat! Akala nyo siguro nakalimutan na namin i-announce kung sinong nanalo dito, no? Akala nyo lang yon. Pero ayun nga guys, sobrang nabisi lang talaga kami. Sobrang daming kaganapan dito at umabot na yata to ng isang buwan o mahigit na yata. Pero ito na nga guys, isha-share ko na sa inyo yung recipe. Sa dulo nyo na malalaman kung ano nga ba talaga tong ginawa namin. So, simulan nyo siya sa 3 cups of glutinous rice flour, 1 cup of rice flour, and then sa liquid naman guys, kayo na yung bahala doon. May dalawa kasi kayong option. Pwedeng 1 tablespoon of ube flavoring, 3/4 cup of water, at 1 teaspoon of pandan essence kung gusto nyo yung buhaghag. Pero etong ginawa namin is gagawin namin, i-grate namin siya. Tatry lang ba namin kung ano yung mas better, pero I feel like parang pareho lang din naman yung kinalabasan. So kung gusto nyong matry yung kagaya ng ginawa namin, i-times 3 nyo lang lahat ng liquid. Bale magiging 3 tablespoon of ube flavoring, 2 and 1/4 cup of water, at 3 teaspoon of pandan essence. Aantayin nyo lang siyang magdikit-dikit or parang maging doughy yung texture, yung parang ganito. At pagkatapos niyan, since meron kaming malaking freezer sa labas, ilalagay namin yan sa labas. Etchos lang, nag-snow pa kasi noong mga time na yan, kaya doon na namin muna nilagay para ba medyo maging matigas siya at madaling mag-grate. Habang naghihintay kami na tumigas na yung mixture sa labas, naggupit-gupit muna kami ng mga foil. Mas maganda siguro kung gagamitin namin yung mga banana leaves. Kaya lang may nabibili dito pero frozen and wala kami ngayon nun sa mga oras na to. Kaya foil na lang muna. And after nun, papahiran lang namin siya ng margarine. Buti na lang may nakita kaming margarine. Mas masarap kasi pagka ganito para bang Pinas na Pinas. And ayan na nga pala, matigas na yung mixture so nag-grate na kami ngayon. And tinitingnan pa namin kung ano bang mas magandang gawin, kung i-grate ba namin siya sa bowl o diretso na. So yan guys, nag-test-test lang kami kung anong mas madali, ending, para-pareho lang naman namin ginawa. Medyo nagmamadali na rin kami ng mga time na yan kasi anong oras na rin ito, saka parang medyo nakakrave na kami ng sobra sa puto bumbong. Ay, nasabi ko na guys, so ngayon alam niyo na kung ano siya, 'di ba? So habang nag-i-steam na siya, siguro mga 15 to 20 minutes lang siya guys, nag-grate na rin si Cassie ng cheese. At ngayong alam niyo na kung ano ang niluluto namin at umabot kayo sa puntong to, i-comment niyo naman ang sticky licious at huwag kayo magbabanggit kung bakit. I-confuse pa natin sila, malay niyo maloadan kayo ni Cassie. Charot! At ito na nga guys, magprepare na tayo ng ating unang puto bongbong. Si Cassie ang nagprepare niyan, pero nilagay niya sa blue na plate. Ewan ko ba dyan, hindi tuloy masyadong makita. Pero yan guys, lagay niyo lang yung puto bongbong, lagyan niyo ng margarine at saka ng coconut and cheese. Dagdagan niyo pa ng condensed, hay nako, lasang Pinas. Ito talaga yung talagang comfort food ko na talagang pag umuwi ako ng Pinas, hinahanap-hanap ko talaga palagi. Iba pa rin kasi talaga yung mga pagkaing Pinas, lalo na yung mga kakanin. Naku guys, sobrang sarap. I-try nyo na rin. At para sa mga nanalo, kung nandito pa kayo, congratulations sa inyo. Amelia Catador, C. Fan, Trisha Joyce De Palma, Christy Gibas, Manorwena M. Artista, Martin S. Hoven, and Ardudsky Pedroso. Congratulations sa inyo hanggang sa susunod. At salamat din sa mga nag-join. Huwag kayong mag-alala, marami pa tayong pahulaan dyan. Nasa na ba mga Madam Auring ko dyan? See you later! Bye-bye! Guys, pahabol, pa-share naman. Thank you!